Magandang araw mga kabayan. Ngayong araw po ay ipapasyal ko kayo sa Jeddah Corniche, isang popular na pasyalan dito ng mga expatriates, maging ng mga lokal po rito sa Saudi Arabia. Kung kayo po ay galing ng Jeddah, pamilyar po kayo sa lugar nito at siguradong ito ay pupuntahan nyo. At para naman doon sa mga hindi nakapunta sa lugar nito, kahit na sila ay nasa Jeddah, ito pong pagkakataon nyo para mapasyalan po ang lugar nito. Ang lugar na ito ay popular kasi napakaganda ng lugar na ito, malinis. Kapag weekends po, ang lugar na ito ay punong-puno po ng tao. Sari-sari makikita mo rito. May nagpi-picnic, may mga nagpi-fishing, may nagja-jogging, nagbabike. Napakarami po mga gawain na makikita mo rito sa lugar na ito. Kumbaga ay buhay na buhay ang lugar nito. Sa mga gustong magpalipas ng oras, sa gustong makapag-relax, at sa mga gusto rin pong mag-unwind. Kaya ngayon, tingnan po natin kung ano na po ang itsura nito after po ng 3 buwan o halos 4 na buwan po na lockdown dito sa Jeddah. So tayo po kasalukuyan sa Palestine Road o sa Shara, Palestine. Ito po ay isang busy street noong panahon na nasa normal days pa po ang City of Jeddah. Pero sa ngayon nakita natin na talagang napakaluwag ng kalsada. Tuloy-tuloy. Itong lugar na tinatak natin ngayon ay pag sa gabi, ito po ay napakasenting tingnan dahil punong-puno po rito ng ilaw. Iba't ibang kulay na ilaw. Napakasaya po ng lugar nito. At marami rin po naglalakad, namamasyal, namimili. So, kumbaga talagang buhay na buhay ang lugar na ito. Lalo na sa gabi. So, pag tinak nyo po ito, diniretso nyo po itong lugar na ito, dito na po natin makikita yung the tallest fountain in the world. Kitang-kita po dito sa gabi yan. Ito, sa tinatanaw natin ito, nakikita po natin na talagang napakataas ng mga fountain na ito. The tallest fountain in the world. Kaya popular po ang lugar na ito. Marami talaga nagpupunta rito para magpa-picture at mag-picnic na rin at sama-sama yung mga magkakaibigan. Magkasiyahan sila rito sa lugar na ito. Yan. Diyan po mismo yung tallest fountain in the world. Kitang-kita po yan sa gabi. Pagdating po natin sa dulo, sa kanto, ay kakanan na po tayo dyan. At makikita na po natin yung baybayin, ang dagat. Sa lugar na ito ay masarap na rin po maglakad kasi masarap na rin yung simoy ng hangin dito. Fresh. Walang pollution. Kita nga po yung kakaibang kulay ng kalangitan ngayon. Talagang blue. Malinis. Ngayon po ay nandito po tayo sa Al-Andalus Street. Ito po ay isang modernong kalsada. 4 lanes po ito. At napakaluwag ng kalsada rito. Mapapansin po dito na kakaunti pa rin po ang mga nagdaang sasakyan. Kahit na ganitong oras ng umaga. Usually po pag ganitong araw po Friday po kasi ngayon, marami na rin pong dapat na mga sasakyan na nakikita natin dito. Pero ngayon po ay bihira pa rin po nakita natin sasakyan. So tingnan po natin kung ano po ang sitwasyon doon mismo sa Corniche o doon sa seaside. Tingnan natin kung marami po ang namamasyal doon, kung marami po ang nagsa-sightseeing din doon, at mapapansin natin ang mga pagbabago po.
Mag-u-turn po tayo rito para bumalik tayo do'n sa pupunta nating lugar. Nakikita niyo po yung building na 'yan, yung sa dulo po, yung mataas na 'yan. Sa gabi po maganda po 'yan kasi yung buong building po niyan ay talagang ano 'yan, parang malaking, display o malaking, monitor. So diyan po nakikita natin maraming mga ads ang, pinapakita po diyan, pinapalabas. Nakita niyo po yung dalawang torre po doon, yan po yung, desalination plant. Yan na po, malapit na po tayo sa tabing dagat. Matutumbok po natin yung, bukana ng, Cornish. Ito po yung, Alcomaish Road na po ito. Tawag po ito, Alcomaish Road. So dito yung pinakabukana. Yan. Dito sa left side ko po, yan na po yung Red Sea. Malinis po yung tubig dito. Malinaw. Pag tumalaw nga po kayo rito, dyan sa gilid po dyan, sa seawall, talagang makikita nyo na po yung mga iba't ibang uri ng isda. Para kayo nasa aquarium. Malinis. Kasi talagang mahigpit po yung kanilang patakaran dito ng bawal magtapon ng basura o magkalat po dito. Mapapansin nyo naman po sa kalsada di ba? Malinis talaga. So makita natin na wala pong tao, wala pong masyadong masasakyan dito. Tahimik. Usually po pag ganitong araw Friday, marami na rin po mga nakatambay na mga tao dyan o nakapark na sasakyan po rito sa both sides po. So ngayon po talagang wala sila rito. Napakaluwag ng kalsada. Malaki talagang pinagbago. Siguro pag mga ilang araw pa po kapag nag-normal na po rito at wala na po itong banta ng COVID ay magiging masaya uli ang lugar na ito. Yan po ang Faki Aquarium po. Diyan po sila nagkakaroon ng show ng dolphin shows po. Pag nilakad mo mula doon sa kanilang pinunta natin, yung pinakabukana, hanggang dito, napakalayo po nito. Siguro meron tong mga hindi 5 pataas na kilometro po yung haba nito. Pag sa gabi, pag makita mo po rito napakaganda rito. Maraming ilaw. Parang Pasko lagi rito at masaya. At marami rin po rito mga kainan. Kahit dyan sa mga bangketa dyan sa gilid dyan may mga po dyan, may mga coffee shops po dyan. Yung mga sikat na coffee shops meron po rito Starbucks, meron din po yan dyan. So, makita natin talagang malinis ang kalsada. Walang mga namamasyal. Maganda ang paligid.
Noong hindi pa po ito inaayos ay ano, kitang-kita mo po yung dalampasigan diyan, kasi puro buhangin lang po yan diyan noon. Ngayon nilagyan nila ng mga establishment, nilagyan nila ng mga landscaping, kaya naging ganito ang itsura niyan. Dati po kalsada lang, tapos diretso tubig na. So talagang pinaganda po nila itong lugar na ito. Yan po yung yung dinaanan natin, yun po yung footbridge. Yan, malaki na ang pinagbago rito, inayos talaga nila lahat ng kapaligiran dito. Kita po, di ba? Linis. Dito po masarap maglakad. Pati yung magbike. Yung nakikita nyo po sa may parting kaliwa ko, yan po yung pinaka-walkway. Wala pang dumadaan sa sakyan dyan. Ang naglalakad lamang po dyan, yung mga tao lamang po ang pwedeng gumamit ng lugar na yan. Diyan po sila nag-jogging. At dyan na rin sila nagbabike. Pero ngayon walang mga tao. Bihira lang makita mo, mga ilan-ilan lang. At dito naman sa parting kanan ko, yan po yung mga international hotels. Meron dyan Hilton. Jeddah Hilton ang dyan po dyan. Kapag araw ng Friday or weekends po nila dito, lalo sa gabi, talagang ang takbo mo lang dito talagang napakabagal kasi marami mga naglalakad na tao rin dito na tumatawid. Tsaka yung mga nakapark na sasakyan sa kilid dyan. Kaya dito po, minimum po ng speed dito ay 20 ata, 20 po ang minimum ng speed nila rito. Hindi ka pwede magpatulin dito kasi maraming humps dito. At saka mga nakabantay na mga gwardiya rin po rito. Tingnan mo po yung lugar, no? Para lang tayo nasa tropical country, no? Pero nasa disyerto po tayo, yung lugar na ito. Pero dahil inayos nila ang lugar nito, talagang nagawa nilang maganda ang lugar nito. Napakaluwag at walang mga namamasyal. Siguro po sa gabi maraming pupunta rito. Kasi syempre medyo mainit na kaya siguro hindi sila pumunta rito. Pero sure ako sa gabi ay marami pupunta rito. Pero hindi tulad ng dati na talagang siksikan. Ngayon po kasi may mga may mga nagbabantay, bawal kasi ang magdikit-dikit. Kailangan meron pa rin social distancing. Maraming mga pulis na nagkalat dito. Mag-U-turn na po tayo rito. Para doon tayo mismo sa side ng dagat. Maganda po yung simoy ng hangin dito. Ang sarap talaga, amoy na amoy mo na yung langhap mo yung dagat. Nung hindi pa po inaayos yung lugar nito, madalas kami mag-fishing din dito noon.
Talagang makakahuli ka rito ng mga kakaibang mga isda. Akala mo sa aquarium mo lang makikita, eh. Napakaamo kasi ng mga isda rito, eh. Kasi una, talagang na-preserve po yung lugar nito. Pati yung kanilang mga corals dito sa gilid, talagang hindi nasisira, hindi pa nasisira. Napakaganda. Para ka nga nasa aquarium, eh. Mamaya po pagdating natin sa kabilang dulo ay hinto po tayo at kumuha po tayo ng shots dun sa mga ilang bahagi rito ng paligid po. Na-miss ko rin kasi yung lugar na ito, eh. Dati kasi hindi ganito yung itsura nito, ano ito, eh, yung parang puro lupa lang kagad. Tapos tubig na. Ganyan lang po ito noon. Talagang napakaluwag ng pasyalan natin na pinuntahan ngayon. Ang expect ko po, eh, maraming mga tao ngayon, eh, pero maluwag pa rin pala. Dati kasi sa lugar na 'to, nakikita mo talaga super busy. Pati yung mga naglilinis ng kalsada, talagang regular ang paglilinis nila dito. Kaya kita niyo po, malinis ang daan. Organized. Hindi ka pwede basta-basta pwede magtapon ng basura dito. Kailangan magtatapon ka ng basura dun sa designated na basurahan. Ang sarap ng simoy ng hangin dito. Kahit na makita natin na medyo tirik yung araw, pero yung simoy ng hangin na yan, talagang nararamdaman mo. Fresh. Nakaka-relax. Nakaalis ng stress. Kaya nga po ito yung mga paboritong puntahan ng mga tao dito dahil sa syempre isang linggong 6 na araw na trabaho, kinakailangan mag-unwind din naman paminsan-minsan. O hindi paminsan-minsan, kada linggo, kada Friday, magpunta sila dito para mag-relax. Kasi talagang marirelax ka pag nakita mo yung lugar na to, lalo doon sa tabing dagat mismo. Ngayon, pasok tayo sa loob. Ilaw lang talaga ang namamasyal. Yan, nakita niyo po yung dagat? Ang linaw, di ba? Pati yung tunog ng tubig dito, talaga marirefresh ka. Ang sarap pakinggan. Pati yung tunog ng tubig. Yan, ang linaw po, no? Walang basura. Yan, para tayo na sa aquarium. Pwede naman magtampisaw dito, eh. Huwag ka lang maliligo. Bawal kasi maligo rito, eh. Pwede mo naman lakarin hanggang konti sa gitna. Yan, mababaw lang po kasi yan, eh. Yung gilid na yan, marami ka na makikita isda dyan. Napakatahimik ng lugar. Wala kang makikita nga namamasyal. Ang linaw ng tubig.
Dito sa lugar na 'to, talagang, marami nagse-selfie rito. Sari-saring, tao ang makikita mo rito. May mga designated comfort rooms din po sa lugar na ito. Kada 500 meters po ay, nakatayo po ang bawat, CRs po rito. Malinis po rito. At meron din po silang mga power stations dito sa lugar na ito. Kaya wala kang problema kapag na-lowbat ka, eh. So, balik na po tayo. At, tingnan po natin yung ibang lugar dito sa Corniche. Doon sa Old Corniche. Tingnan po natin kung ano po ang mga kaganapan din po doon. Ang ganda ng lugar dito. Kung, malapit lang 'to sa bahay, naku siguro palagi ka nandito. Kahit maglakad-lakad ka lang dito, talagang mare-relax ka. Hindi ka rin naman magugutom dito kasi marami namang mga tindahan dito na talagang bubusugin ka. Kumpleto po kasi dito, sa lugar na 'to. Ito po natatandaan kong lugar na madalas namin na tambayan ng mga nag-fi-fishing. Karamihan po rito nagfi-fishing mga Pilipino. Iba talaga yung mga Pinoy dito. Yan ang Pakia Aquarium. Yan. Nadaanan po natin ulit. Diyan po sa gilid dyan, medyo malalim po dyan. Kaya marami po mga nagfi-fishing dyan. Malalaking isda talaga ang nahuhuli dyan sa lugar na yan. Siguro sa sunod ko mga vlogs, papakita ko naman yung buhay ng mga nagfi-fishing dito. Yung buhay ng mga Pilipino na nagpapalipas din ng oras dito. Yan, itong lugar na 'to naalala ko 'to, dati buhangin po ito, Diretso buhangin na po diyan, ngayon ginawa nilang kalsada kaya talagang, naging, komportable na rin po para sa lahat. Kada 100 meters meron po silang mga coffee stations dito, yan. At meron pong palikuran katulad po nakita niyo sa structures na yan. Yan, kainan. Talagang hindi ka magugutom dito. Itong lugar na 'to ay talagang, napakasayang tingnan. Sari-saring tao ang makikita mo rito.
Ito yung bukana po ng ano, ng Corniche po, ayan. Ngayon pabalik na tayo, pakaliwa na tayo ulit. Daanan na rin po natin yung ibang lugar na nadaanan natin dito habang tayo ay papauwi. Siguro po sa mga makapanood nito na mga dating nandito sa Jeddah, matutuwa sila sa makikita nila. Maalala nila yung panahon na sila ay nandito pa sa Jeddah. Maalala din nila yung panahon na sila ay nagpunta na rin po minsan sa lugar na ito. So magandang souvenir na rin po ito sa kanila. Al Khumais Road, ito na po yan. Balik tayo doon sa King Abdulaziz Road. Okay, kaninang dinaanan po natin. Sige po, at enjoy lang po kayo sa panonood, sa pamamasyal. Pag ganito kaluwag yung kalsada, sarap mag-drive. Tuloy-tuloy lang. Itong kalsadang ito may access din po papuntang Balad. Isa rin po sa lugar na madalas puntahan ng mga Pilipino. Sa sunod ko pong vlog ay picture ko naman po yung Balad area. Yan po yung old city po ng Jeddah. Diyan po sa Balad. So sari-sari po ang makikita natin dyan. So sa mga kababayan natin na mga dati na pong nagpunta rito sa Jeddah, ay maalala nila yung lugar na ito na, at makikita nila po nila yung mga naging pagbabago.
Kasi ibang-iba po talaga ang balad noon. 5 years ago, maging 10 years ago, ibang-iba po ang balad noon. Kahit itong lugar na dinadaanan natin, hindi po ito ganito noon. Ang laki ng pinagbago. Dati kasi puro buhangin lang po siya, nakikita mo maraming mga donkeys, camels diyan sa gilid na pinaparentahan nila. Yung ibig sabihin pwede ka sumakay doon sa camels at ikot-ikot kayo rito sa lugar na to. Pero ngayon po, inalis na sila dito. Pabalik tayo dito sa lugar na kung saan nakita natin po yung tallest fountain in the world. Ito po yung lugar na ito, yung madalas puntahan ng mga tao. At kahit dito sa lugar na ito na tinatak natin, kitang-kita na po yan. Nakapaikot po itong daan na ito doon sa tallest fountain. Kaya pag may pagkakataon sa gabi, gusto ko rin pong kunan ito sa gabi para makita din po ninyo yung itsura nito sa gabi. Sa sunod ko pong vlogs ay ito po ang papakita ko sa inyo. Yung nightlife dito sa Corniche area. So magtatapos na po tayo mga kababayan. Marami pa po akong papakita sa inyo tungkol dito sa Jeddah, mga lugar na madalas puntahan po ng mga Pilipino. Kaya kung kayo po nakasubscribe na po sa aking channel, ay marami pong updates kayo makatatanggap sa channel ko. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.